may niche ba kayo sa inyong ginagawang pagbablog? Sa pag-upload nyo ng mga videos, ng reels, meron ba kayong content na sinusunod sa araw-araw? Ano po bang ibig sabihin ng niche? Ang niche po ay iyan ang ating theme, topic, or content sa ating channel, sa ating account, sa ating Facebook. Kung kayo man ay nasa Facebook, kung kayo ay nasa YouTube, ayun, parang ano din. Yung niche, ang ibig sabihin niya na ano ang inyong content na gustong ipakita sa ating mga followers or followings or mga kaibigan. Iyan po ay isa sa pinakamagandang paraan para tayo ay magkaroon ng maraming viewers. Bakit? Dahil pag mayroon kang sariling content na ipinapakita, halimbawa kung ang gusto mo, ang niche mo ay cooking, puro cooking. Ang niche mo ay about the family, puro pamilya ang videos, ang reels. Ang niche mo ay tutorial, katulad ng ginagawa ko, halos tutorial lahat. Minsan nag-tutorial ako ng aking business. Minsan nag-tutorial ako ng aking mga DIYs. Mostly tutorials. Minsan naglalagay ako ng songs o ng dance para pampaalis lang naman ang stress ng ating mga buhay-buhay. Pero, ang isa sa pinakamagandang paraan po para ang viewers natin na hindi mawawala ay dapat meron silang laging hinihintay. Ano isusunod mong gagawin? Anong isusunod mong ipapakita? Anong isusunod mong i-vlog? At ano ang isusunod mong ituturo sa amin? Parang katulad ng ginagawa ko dito. Ang aking ginagawa ay nag-tutorial sa Facebook ng mga para-paraan kung paano kayo magiging okay. And paano tayo magiging okay? Pero ang mahirap lang po sa tutorial ay talagang nagsisearch. You need to search every details ng inyong isi-share. Hindi katulad dito ng pag ang napili yung niche ay tungkol sa inyong family, kung ano lang yung ginagawa ng inyong pamilya, yung inyong house, pwede kayo mag-house tour. And then kung kayo naman ang niche nyo ay tungkol sa plant, sa mga plants nyo, kung gusto nyo maging plantita, pwede yan, maganda yan. Ang niche po ay malaki nagagawa para sa paghatak ng viewers. Kasi madalas ang ating mga viewers ay, para ang mga viewers natin ay may ini-expect na ano ba ang susunod na ibablog niya? Ano ang susunod na ipapakita niya? Ina-expect na agad ng viewers na ang mga ipapakita mo ay tungkol doon sa kung ano yung content mo. Minsan kasi pag halo-halo ang content natin, hindi yan na ipopromote na masyado, na hindi na alam yung algorithm ni Facebook kung saan ba niya isi-share yung content mo. Sa content ba ng DIY? Sa content ba ng tutorial? Sa content ba ng family? Kasi ang algorithm po ay may sinusunod na linya kung saan niya dadalhin ang ating mga content. Meron siyang nakalaan dyan, kaya nga meron tayong mga hashtag. Ang hashtag natin ay magsasabi kung ano ba ang ating content. Halimbawa, kaya nga meron tayong hashtag para yung hashtag natin na magtuturo kay algorithm saan ba niya dadalhin ng ating vlog, saan niya dadalhin ng ating mga videos. Yung hashtag kasi ay siyang nagsasabi kung ano ba ang content natin. Pero kung yung hashtag nyo ay hindi tungkol doon sa inyong videos, mahihilo siya, mahihilo ang algorithm. Saan ba dadalhin yung ating mga videos? Ganun lang yan. Kaya nga, sabi nga na, meron nga tayong isa sa content policy ni Meta ay kung ano yung hashtag, kung ano yung video nyo, yun yung ilagay nyong hashtag para hindi mahihilo kung saan kayo dadalhin. Parang ganun lang din yun. Halimbawa, ang video mo ay about plants, tapos naglagay ka doon ng in-stream ads sa wala naman dun, hindi naman in-stream ads yung issue mo doon, ang topic mo doon, kundi plants. Dadalhin niyo yan sa mayroong mga videos ng in-stream ads. So, sino manunood nun, di ba? Ang hanap ng mga nandun sa in-stream ads na hashtags ay puro about in-stream ads. So, ibig sabihin, hindi magiging okay ang views mo doon sa point na yun dahil hindi sila interesado doon. Dapat, kung ang hashtag mo o ang iyong content ay tungkol sa kung ang niche mo ay tungkol sa plants or plantita ka, lagay ka ng hashtag about plants, all about plants, and then panatiliin mo sa iyong account ang lahat ng klase ng plants para na sa ganon, lahat ng mga mahilig sa plants, pupuntahan ka, i-view ka, i-follow ka, and i-monitor nila lahat ng paraan na ginagawa mo sa mga halaman. Parang ganun lang yun. Ganun lang kadali ang magkaroon ng. At ang kagandahan ng my niche ay hindi ka na mahihirapang magawa ng content. Kasi alam mo na ang i-content mo ay puro halaman. Or kung ikaw naman ay tungkol sa pamilya, kung halimbawa ang niche mo ay about your family,
mas madali yun kasi bawat kibot ng nasa pamilya mo, kumakain lang kayo, sa labas kayo, nag-enjoy kayo, nagsishopping, all about family. Marami yan. Marami kayong pwedeng i-vlog yan. Nagluluto, naghuhugas ng pinggan, naglalaba, lahat, naglilinis. Basta tungkol sa pamilya, ayan. Maraming klase ng content, maraming klase ng niche, pero kung meron kayong sariling niche na sinusunod sa inyong account, sa inyong Facebook Reels, Facebook vlogs, mas maganda ang magiging views dahil alam ng viewers ano ba ang iyong gagawin. At alam din ni algorithm, ni Facebook algorithm, saan ka ba dadalhin ng mga viewers. Kasi yung iyong content ang magsasabi kay Facebook kung saan kanya isi-share. Si Facebook po ay nag-share ng mga videos at alam niya kung saan ka dadalhin. Ngayon, kung magulo ang iyong content, hindi po niya alam saan ka sasama. Yun lang po, sana po ay na-share ako. Thank you so much everyone. God bless and happy earnings. Bye-bye. Thank you, Lord.